Magandang umaga po. Nagdeklara na ng state of calamity sa Isabela dahil sa Bagyong Juan. Mula sa Isabela, may flash report si Mark Salazar. Mark? Maris, nako grabe at talagang galit na galit ang huni at ugong nito si Bagyong Juan dito ngayon sa ibabaw ng Isabela, partikular sa Ilagan, yung Kapitolyo Isabela, kung nasaan ngayon yung GMA News at talagang ito na yung sinasabi siguro nga nila, nakasagsagan ng signal number 4, nakantabay lamang, hindi rin makapag-mobilize yung Provincial Disaster Coordinating Council dahil sobrang tindi talaga ng hampas sa mga hangin. Wala naman itong kasamang ulan. Kumbaga, bahagya lamang, pero yung hangin talaga ay napakalakas at imposibleng makalabas yung kanilang mga rescue teams. Tama ka at piniklara na nga agad ang state of calamity sa buong probinsya matapos nga na masalanta ng sa loob lamang ng isang oras ang kanilang mga pananiman ng mais, ng palay at gulay. At sa mga coastal barangays ay nagkaroon na rin ng preemptive evacuation kanina pa. 28 pamilya ang tinanggal na pinapigi. Sa San Mariano naman ay 7 na pamilya at sa Didilacan 6 na Dumagat families ang tinanggal. Ang inaabangan ngayon ay kung yung level ay magiging kritikal, yung water level ng Magat Dam, dahil kung magkakataon at ito'y magpapakawala at kinakailangan magpakawala ng tubig ay mahigit sa 100 barangay ang malalagay sa alanganin. Kaya ang koordinasyon ng Local Disaster Coordinating Council sa pamunuan ng Magat ay walang patid kada minuto at yan ang inaantabayan na natin ngayon dito. Sa ngayon, Marie? Yes, Mark, yung sinabi mo kanina na preemptive evacuation, ito na lahat yung bilang ng mga pamilya na kailangang ilikas. Wala nang naiwan dun sa mga lugar na delikado. Hindi, Marie, ang problema, yung komunikasyon din, ito lang ang nasagap mula dito sa provincial capital. Pero marami kasing barangay ito, yung kanilang yun na lamang kanilang coastal munisipyo ay 4 So you can imagine, maraming barangay ito na kailangan lumikas. Mark, may nakita tayo dito sa video na parang tumilapon tong tricycle. Ganyan talaga kalakas yung ihip ng hangin. Naku, Maris, hindi mo nga ayaw naman natin maging alarmist, Maris, pero talagang yung hunit-hunit lamang enough na para matakot ka. Saka talagang makikita mo yung hapay ng mga puno. Kumbaga, meron nga rin kasaysayan kasi ng experience dito sa Isabela ng malakas na bagyo nung 1990. Sabi nga ng gobernador dito, mas malakas pa raw ito ngayon At ito, ang hindi pangkaraniwan ay talagang hangin lamang. Mabuti na rin lamang at na hangin lang, hindi sinabayan ng tubig at saka araw nagaganap. Nagko-cooperate naman ang lahat ng mga residente dyan. Lahat nasa loob na ng mga bahay nila at hindi na lumalabas pa. Wala ka namang makikita sa kalye ng mga lumalabas para gumawa ng anuman. Except sa kalsada, meron pa ilan ka pang makikita mga 10-wheeler truck na patuloy na bumabiyahe. Yung iba naman ay sadyang kukubli muna sa mga safe na lugar. Kasi sa mga oras itong iiwasan mo ay yung mga puno. Dahil yan yung mga unang-unang naglalaglagan. Kanina nga, yung nating kasamahan sa trabaho ay muntik nang mabagsakan ng malaking sanga ng kahoy. Ngayon, huminto sila, inatumpok yung kanilang puwetan, yung puwetan ng kanilang sasakyan. Mas maganda pala naman, wala naman sa kanilang nasaktan. Pero ibig sabihin, we would like to emphasize na sa mga oras na ito, talagang dapat wag munang babiyahe at magkukubli, hahanap ng lugar na kukublihan na medyo malayo sa mga puno. Mark, isa na lang yung sinasabi mo kanina na nahihirapan makapag-mobilize. Pero handa naman sila sakaling kakailanganin yung kanilang tulong ng mga residente dyan. Handa naman sila for any rescue. Nakakasama rin dito yung kanilang mga rubber boats at meron din silang 5,000 relief goods, 5,000 packs para sa mga ngailangan. Kaya lang sa tindi kasi ng ampas ng hangin, medyo mag-aalinlangan din. Baka mamaya sumugod yung ating mga disaster coordinating teams tapos sila pa mabiktima. Kaya medyo nagdadahan-dahan, tumatiming muna. Pero sa tansya nga ng pag-asa na umabot dito sa Local Disaster Coordinating Council, mga expect daw na mga 5 hours pa itong hampas na ito na ganito ang intensity dito sa Isabela. Alright, maraming salamat Mark Salazar. Mag-iingat kayo dyan, Salamat, Maris.
Muli po, inuulit natin, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Isabela. Pero nagsagawa na po ng preemptive evacuation sa lugar na yan dahil nga sa sobrang lakas ng hangin at pag-ulan dyan sa lalawigang yan ay inilikas na yung mga residente dun sa mga delikadong lugar. Samantala, inaasahan magla-landfall ang Bagyong Juan sa Isabela anumang oras mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon mamaya. Mula sa Pag-asa, may flash report si Jamie Santos. Jamie, kumusta na? Maris, tama ka nga dyan, patuloy pa rin sa pagbagal itong si Bagyong Juan habang tinatahak nito ang direksyong patungong Isabela. Inaasahan nga na bandang alas 11 ng umaga hanggang ngayon, hanggang alauna, inaasahan nga nasa Isabela na ito. At bukas naman daw, mga bandang umaga, kung patuloy ito sa direksyong tinatahak nito, ay maaaring lumabas na ito sa direksyong Ilocos Sur, La Union area. Pero dahil nga mabagal ang kilos ng Bagyong Juan, pinapayuhan pa rin ng Pag-asa na iba yung pag-iingat ang mga residenteng naninirahan doon. Dahil gaya nga na kanina, umaga, isang daan na sa Kabugaw, Apayao ang hindi na nadaraanan dahil sa landslide. Kaya pinapayuhan na nila yung mga residenteng naninirahan malapit sa mga baybaying dagat, bulubundukin na lumikas na at maghanap na ng mas mataas na lugar para sa kanilang seguridad. Dahil nga din dito sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan sa mga areas na nasa kataas sa signal number 4, ito yung mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao, ay binabantayan na ng Pag-asa itong Magat Dam dahil nga daw kung patuloy itong tumaas ang tubig dito sa area nito, ay may mga banta ng pagbaha. Ang signal number 3 ay nakataas pa rin sa Babuyan and Calayan Group of Islands, Apayao, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, and La Union. Nakataas naman ang signal number 2 sa Polillo Island, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Batanes Group, and rest of Aurora. Ang Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Northern Quezon, Metro Manila, Rizal, Laguna at Batangas nasa signal number 1. Pinapayuhan din ng Pag-asa ang mga nais pang maglayag at bumiyahe pang himpapawid na ipagpaliban muna nila ito sa mga oras na ito para din na hindi sila malagay sa alanganin. Mariz? Jamie, hanggang kailan inaasahan na natili ang bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility? Marisa, kung itong direksyon ni Bagyong Juan ay patuloy hindi na magbago, inaasahang bukas na umaga palabas na ito. At yun yung binabantayan ng Pag-asa ngayon dahil nga medyo bumabagal doon yung direksyon nito, bumabagal ang kilos nito, so maaaring manatili ito ng mas matagal o bumago pa ng daan. Alright, maraming salamat, Jamie Santos. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng National Disaster Risk Reduction Management Council kaugnay sa Bagyong Juan. Mula sa Camp Aguinaldo, may flash report si Rauna Crisostomo. Rauna? Maris, sa briefing nitong umaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ibinalita ng mga pinuno ng iba't ibang ahensya ang kanilang kahandaan bago pa man mag-landfall ang Bagyong Juan sa kabilayan ng pagiging absent ni Pangulong Aquino. Pero ayon naman kay DND Secretary Voltaire Gazmin, kagabi daw ay nag-briefing na siya kay Pangulong Aquino at inabisuhan na rin daw niya itong wag nang lupa sa briefing dahil nakahanda na ang lahat. Si Executive Secretary Paquito Ochoa ang dumalo sa briefing na huli ring dumating. Sa Isabela at Cagayan, mahigit 3,000 katao na o 600 pamilya na ang na-evacuate. Naka-full alert na rin daw ang lahat ng local government units ayon kay Secretary Jessie Robredo. Ang AFP, PNP at BFP, ipinresinta naman ang mga nakahanda nilang kagamitan na tauhan sa mga probinsyang maaapektuhan. Kasama riyan ang mga rubber boats, ambulansya, fire trucks at mga sasakyang panghimpapawid. Samantala, wala naman daw power interruption ayon kay DOE Secretary Jose Almendras. Ang mga isolated brownout sa iba't ibang mga lokasyon ay di raw related sa Bagyong Juan. Bukas pa rin ang lahat ng mga kalsada ayon naman kay DPWH Secretary Rogelio Singson. Nakahandahan naman daw ang kanilang mga tow trucks, bulldozers at iba pang equipment oras na kakailanganin. Malayo pa rin daw sa spilling level ang Angat Dam kaya wala raw dapat ikabahala na magre-release ng tubig sa dam. Nakiusap naman si DepEd Secretary Armin Luistro na wag na raw maghihintay pa ng advisory sa DepEd oras na itinaas na ng Pag-asa ang signal warning. Otomatikong wala nang pasok ang preschool at kindergarten kapag signal number 1, elementary at high school naman sa signal number 2 at college sa signal number 3. Habang ang DSWD naman, naghanda na ng pang 7-day relief pack sa halip na 3-day relief packs lang. Ayon daw yan kay Pangulong Aquino na mismo. Ayon yan sa ibinalita kanina ni Secretary Dinky Sulaiman. Tinataya naman ng Department of Agriculture na may 157,000 hectares
ng palay at 25,000 hectares ng mais ang posibleng maapektuhan. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa NDRRMC. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Rowna Crisostomo. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mariz Umali.